back to my YouTube channel, Shoot na kayo, Char! And we're back for another video. Oo mga klab, but this is our last video for our Taiwan Travel Vlog 2025. Oo mga klab, pagpasensya nyo na kung marami tayong vlog, pero kasi ito gusto kong kompletuhin for the first time ang ating series or episodes ng isang bansang pinagtravelan natin para at least very complete siya at saka syempre ma-binge nyo lahat ng mga videos na in-upload natin about Taiwan kasi syempre ang daming mga Pinoy na nagta-travel sa Taiwan. Oo, 'di ba? Nakakaloka. By the way, mga akla, before tayo mag-proceed, kung hindi pa nga kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do consider subscribing to my YouTube channel kasi mga akla, puro GV lang dito, good vibes, baklaan, harutan, giving you a lot of insights, information, at saka guides sa mga pupuntahan yung mga bansa na katulad ko na budgetarian. Oh, gusto nyo? Kaya mag-subscribe na kayo mga akla. Oh, thank you very much in advance sa mga lahat ng mga magsusubscribe dyan and welcome to our small home. Oh, gusto nyo yun? At syempre kung gusto nyo rin makita yung everyday ganap ko sa aking buhay, lalo na syempre as an OFW here in Malaysia, you can also follow me on my Instagram which is Azebrel2014. At syempre mga klas, sa lahat ng mga Pilipinong laging gumagala, oo, yung mga makakatiyang mga paa, at saka yung mga God will provide na mga institusyon dyan. Na laging gustong gumala ng gumala kahit sa Pilipinas man yan o sa ibang bansa. Diyos ko, day, oo mga kla, meron tayong Klook promo code. You can enjoy up to 5% discount using my promo code which is Shootmakabril Klook. Ayan, oo, nandiyan, oh, ayan, oh, nakita niyo yan? Oh, di ba? Oo, mga akla, para at least, di ba, marami tayong makuhang mga pondo. Charot lang mga akla. So ito na nga mga akla, punta na tayo sa main agenda natin for today's video. So nakikita nyo naman sa title ng ating video at saka sa thumbnail ng ating video, ito nga pag-uusapan natin yung Taiwan Travel Guide, kung ano ba yung mga nagastos natin sa Taiwan, ano yung mga itinerary na ginawa natin sa Taiwan, yung airfare, yung hotel, yung pinagstayan natin sa Taiwan, at syempre yung mga tour na pinagbubuk natin sa Klook. Oo, mga akla. So, ready na ba kayo mga ti? Ay, oo, naririnig ko. Ready na kayo. Kaya mga akla, dyan lang kayo. Oo, makinig lang kayo dahil, Diyos ko, dahil isa sa mga pinaka-chill at very organized na itinerary at I will be parang mako-consider ko siya na medyo mura din yung nagastos natin sa Taiwan. So first mga akla, 6 days yung nilagi namin sa Taiwan. Oo mga akla. At syempre, doon sa visa naman mga akla, when it comes to visa, ang visa naman for Filipino passport holders in Taiwan is free until July 31, 2025 and pwede kayo magstay sa Taiwan up to 14 days. Oo. So wala pa tayong balita mga akla kung i-extend na naman ng Taiwan yung another 1 year free visa for Filipinos, but as of the moment mga akla, wala pa ding information kung i-extend nila or hindi na. Kaya Diyos ko day, sana Taiwan government i-extend nyo pa yan ng 1 year. And for sure, Diyos ko day, para at least, di ba, yung mga iba nating kababayan na hindi pa nakakapunta ng Taiwan, ma-experience naman nila yung Taiwan. And for sure, kapag na-experience nyo yung Taiwan, ay, babalik-balikan nyo talaga siya dahil very talaga siya, very affordable and very friendly country din. Oo. Taiwan Ambassador. So, ayun mga akla, for the requirements, basic lang naman yan. So, 6 months validity of passport, return ticket of your airfare, or return ticket ng inyong flight, which is if Manila to Manila to Taipei, Taipei to Manila, and then if ako sa Kuala Lumpur, Taipei, Taipei to Kuala Lumpur. If ever lang naman hanapin niya ng immigration sa inyo sa Pilipinas or immigration sa Taiwan. At syempre mga akla, yung online arrival card or yung manual arrival card sa Taiwan. So, pwede naman kayong pumili dyan online or manual. But for us, manual na kasi mga akla. Doon pa lang sa plane, may bibigyan na agad sa inyong mga manual cards at
mga akla, magdala na rin kayo ng ballpen para at least hindi nahasal sa inyo na pagbaba nyo ng pagbaba nyo nga ng airplane sa airport mismo before immigration, doon pa kayo magsusulat. At syempre, yung mga akla, yung hotel accommodation nyo, prepare nyo na rin. Pwede nyo naman yan screenshot na lang or pakita nyo na lang sa phone nyo. So, these are the basic requirements na pwede nyong i-prepare before kayo pumunta ng Taiwan. At syempre, mga akla, ito, isa to sa mga promotion or parang pampaakit ng Taiwan para pumunta kayo or magstay kayo ng medyo matagal sa Taiwan, which is yung Taiwan, the Lucky Land. Mag-register kayo. Ilalagay ko dyan sa description below kung ano yung link. At syempre, doon kung hindi nyo pa nga napapanood yung mga recent vlogs ko or yung mga first 2 days vlogs ko sa Taiwan, nandun naman na in-explain ko na sa inyo kung paano mag-register. So ito mga akla, itong Taiwan, the Lucky Land, mag-register lang kayo dito, maglalaro kayo pagdating nyo doon sa airport. Paglabas nyo ng arrival, nakikita nyo na agad yan yung Taiwan, the Lucky Land. But just to remind you mga akla, itong promotion nila is until June 30, 2025 lang. If mananalo kayo mga akla, ipepresent nyo lang yung return ticket nyo para at least makita nila na okay, legit na may return ticket, babalik sila sa home country nila. And please be reminded na mga akla na more than 3 days dapat ang i-stay nyo sa Taiwan. At ano bang mapapanalunan nyo sa Taiwan, the Lucky Land? Oo, mananalo kayo ng 5,000 NTD na pwede nyo gamitin sa public transport, sa mga designated or partnered stores nila, like for example, 7-Eleven, Family Mart. Basta bibigay sa inyo yung full details niyan once na manalo kayo sa Taiwan, the Lucky Land. Or ilagay nyo or mag-search na lang kayo sa Google. For sure, lalabas naman yan. Kaya nyo na yan, malaki na kayo, mga bakla kayo. Charot. So, yun mga akla, let's proceed naman dun sa airfare ticket namin. So, considered as 5 hours yung flight namin, and yung flight namin is originated from Kuala Lumpur to Taoyuan Airport. So, ang total ng flight ticket namin is 728 Malaysian ringgit or considered as 9,361 Philippine peso, and if it's in NTD, it's 5,348.13 NTD. So, for me, medyo mahal siya kasi nga peak season. So, ito ay parang winter season kasi. Oo, mga akla. Winter season or winter season nga. Oo, kasi parang nasa winter season pa rin naman yung namin yung flight namin. I think medyo mahal yung flight ticket from Kuala Lumpur or even sa Philippines kapag December to March kayo pupunta ng Taiwan. So, for us mga akla, medyo mahal siya kasi may mga ticket lang naman sa Kuala Lumpur to Taipei na naglalaro ng mga nasa less than 5,000 to less than 6,000 pesos return ticket na if hindi siya peak season. So, since yung March nga is peak season or winter season, so okay na din for 9,361 kasi meron na rin kasamang pagkain eh. At Diyos ko naman, Air Asia, beke naman, very loyal tong baklang to. Lagi na lang Air Asia talaga yung binubuk kong flight. Oo, mga akla. Baka naman. Hindi kasi, very very, parang palagay na yung loob ko. Saka, I feel safe and comfortable ako sa binibigay na service ng AirAsia. Kaya I always choose and trust AirAsia whenever na nagpa-flight ako or nagpa-fly ako sa iba't ibang country, especially sa Southeast Asia or sa mga Hong Kong, Macau, ganyan, Taiwan. But hopefully, mga akla, Diyos ko dahil AirAsia, bekenamen. Charot lang! So ayun na nga mga akla, let's proceed na nga doon sa ating 6 days itinerary sa Taiwan. Oo mga akla. So let's start up with March 18. That would be Tuesday. So kung hindi nyo pa napapanood yung travel vlogs natin nung first day na arrival natin sa Taiwan, ay Diyos ko dahil panoorin nyo na yan mga akla kasi super informative at marami kayong matututunan at madidiscover sa vlog na yan. So let's start our itinerary on March 18. That's Tuesday. 5 hours flight nga yung duration ng aming flight from Kuala Lumpur to Taiwan. Tapos, pagdating namin ng Taiwan, syempre immigration. Tapos, paglabas namin ng immigration is pumunta kami agad sa Taiwan, the Lucky Land. So, mga akla, sa Taiwan, the Lucky Land, mga Mima, maglalaro lang naman kayo, simple lang naman yon. So, kung mananalo kayo, kung hindi, edi hindi. So, it's just about
the game of luck. Oo, mga akla. So, kung maswerte kayo, edi maswerte kayo ng araw na yun. Kung hindi, edi hindi. So, mananalo kayo dun ng 5,000 NTD, which is eto. Ayan na panalunan namin. Ang ganda, di ba? Yan. Yan. Tapos ito yung card. O, di ba? Ang ganda. Nakakatuwa kasi para na rin siyang souvenir sa Taiwan. So, itong card na to is nagkakahalaga siya or meron siyang credit na 5,000 NTD. So, mga akla, may mga partnered stores, may mga merchant stores, meron ding mga grocery stores, at saka yung mga convenience stores na partnered with Taiwan The Lucky Land using this card, which is iCash 2.0. Ayan siya, oh. Mga akla. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga partner nito, i-discuss naman yan doon sa sa mismong Taiwan The Lucky Land ng mga officers na mag-a-assist sa inyo doon once na manalo kayo. At syempre, nakapaloob dito sa envelope na to is meron tong 3 coupon, which is itong Cosmed, 10% discount, which is hindi namin nagamit. So, ito yung parang Watsons nila sa Taiwan, oo. Tapos meron ditong free coffee, pwede nyo siyang i-redeem. At syempre, itong last na coupon is itong 10% discount coupon if mag-grocery kayo sa Carrefour. Oo, kasi kung mag-a-avail kayo or makakagasta kayo ng 1,000 NTD using the Taiwan The Lucky Land card, oo. So meron na agad siyang minus 100 NTD. So parang 900 NTD lang talaga yung babayaran nyo, mga bakla. So, don't forget to bring this one kasi kami hindi namin to nadala. So, kailangan ma-present nyo to or else hindi mag-a-apply talaga yung discount. Kahit meron kayong Taiwan The Lucky Land card, kailangan talaga nila tong mga coupon. Oo, mga akla. So, yung mga inabil naming mga kung anek-anek sa Klook, syempre, iniredeem nga namin yan sa Klook Redemption Area sa airport. So, kung hindi nyo pa to napapanood, kung gusto nyo malaman kung paano i-redeem yung mga SIM card, yung Easy Card, which is ito, Easy Card, yan. Pwede nyo itong gamitin or ito yung mga magagamit nyo sa LRT, sa MRT, sa mga bus, oo, so pang-public transportation. Meron na rin itong 400 NTD, yun yung in-avail namin sa Klook. And meron din kami in-avail na MRT one-way, which is an express MRT going to Taipei Main Station from Taoyuan Airport. Oo, maakla. One-way lang talaga yung in-avail namin. Kasi di pa kami sure kung magta-taxi ba kami or mag-MRT ulit kami. Madali lang naman bumili niyan eh. So, kaya one way lang binili namin. And after that, sa Ximending area nga kami nag-check-in, which is dun nga located yung aming hotel. And then after that, is pumunta na nga kami sa Ximending Walking District para kumain ng Taiwanese sausage, ng stinky tofu, saka yung yung Aichung Noodle Kinamberlu. Oo, kasi gusto lang namin ng chill ng unang day namin. Ayaw naming mas stress. Unlike nung ginawa kong travel itinerary nung first day namin na, Diyos ko, dahil gusto ko pang i-achieve yung Taipei 1Y at saka yung Chiang Kai-shek. Pero kasi, dahil nag-arrive na rin kami ng mga 5 p.m. or pasado 5 p.m. sa hotel, so sabi namin, doon na lang muna tayo sa hotel. Kasi nga, mag-freshen up muna tayo. And after that, mag-Ximending na lang muna tayo. At least, mag-chill-chill muna tayo dahil on our second day, meron tayong pang malakasang tour. Oo, mga akla. So, yung second day natin is March 19. That would be Wednesday. So, ito na yung tour na very famous at very typical na kapag pumunta kayo ng Taipei, ito na agad yung second day na gagawin nyo, which is yung Yelyu, Jufen, Shifen, and Golden Waterfall tour. But for us, mga akla, kung napanood nyo na yung vlog ko, ito, panoorin nyo yan. Yan. Ito, papakita ko sa screen yan. Ayan. So, kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko na yan, ay, Diyos ko, day, very good experience. At saka, Diyos ko, day, dahil second time ko na siyang ginawa sa Taiwan, mas na-appreciate ko tong travel package na to sa Klook. And this time kasi, last time kasi, or yung typical na tour na to, yung typical na tour na to, it's every morning. So, alis kayo ng Taipei ng morning at pupunta kayo sa Yelyu, sa mga Shifen, Jufen, ng mga umaga until hapon lang. So, this time, sabi ko, para maiba naman, mag-night tour tayo. So, yung in-avail naman namin na Yelyu, Jufen, Shifen na tour is yung night tour. And then, yun nga, mga klatama, from 11:15 a.m. to 8:30 p.m., yung tour na ginawa namin dito sa Klook. Oo. So, kung gusto nyong
malaman, kung gusto nyo makuha yung tour na in-avail namin sa Klook, ilalagay ko din yan sa description below para mas madali nyo makita yung binook naming night tour for Yelyo, Shifen, and Jufen Klook tour. Oo, mga akla. Very ano yan, very unforgettable sa akin kasi this time around, kasi last time kasi kapag hindi winter, sobrang init kasi sa Taiwan at hindi ko talaga siya na-feel at hindi ko naramdaman. So nung nag-tour ako niyan from Yelyo, Shifen, Jufen, parang sabi ko ayokong lumabas. Grabe talaga yung latek, grabe talaga yung pagod, saka grabe talaga yung alam mo yun, yung parang mangangasim ka talaga kasi tirik na tirik yung araw habang nagtutour ka. So, since winter time yung napuntahan namin or nung pumunta kami ng Taiwan, and at the same time, night tour siya, sobrang na-appreciate ko yung bagay-bagay, lalo na yung Yelyo Geopark na sana kasi meron ding other options sa Klook na hindi kasama yung Yelyo Geopark. So, ayun, doon ko na-appreciate lalo yung Yelyo Geopark at dito sa whole tour na to, ang pinaka-favorite part ko dito is yung Yelyo Geopark. As much as possible, gusto ko pa talagang tumagal dun sa area na yon, but parang ano lang siya parang 1 hour and 10 minutes lang talaga yung allowed. So next time, pag pupunta ako ng Taiwan, siguro, kasi dahil na-appreciate ko talaga yung Yelyo, siguro magdi-DIY ako and then pupunta lang ako ng Yelyo. Oo, kasi napakaganda talaga. Saka wala pa akong picture ng ng Queen's Head. Pangalawang beses na kasi wala talagang time. Ang haba-haba lagi ng oras. Buti nga yung Queen's Head, pinipilahan si bakla hindi. So ayun nga mga akla. From 11:15 a.m. to 8:30 p.m. yan. 8:30 p.m. kailangan nakarating na kayo ng Ximending. At very recommended talaga yung night tour, mga kala. Kung ayaw nyong ma-stress at kung ayaw nyong matutong at kung ayaw nyong mangitim ang inyong mga batok. Charot! At kung ayaw nyong mamaktol, mag-night tour kayo. Charing! So, ayun nga mga kala, just to remind you, yung kinuha nating Klook tour for Yelyo na night tour, hindi pa kasama dito yung Yelyo Geopark entrance fee, which is nagkakahalaga ng 207.90 Philippine peso or 120 NTD. At syempre, doon sa Shifen Old Street, which is yung magpapalipad kayo ng lantern, hindi pa rin yung kasama mga akla, pero pwede kayong mag-avail mismo doon sa tour guide kasi tatanungin naman kayo ng tour guide kung gusto nyo na sila na mismo yung bumili para sa inyo in behalf, para hindi na rin kayo ma-stress, or meron din naman kayong option na i-avail to sa Klook. Basta i-search nyo lang lantern for Shifen, tapos yung Yelyo Geopark entrance fee. But for us, konti lang naman yung diferensya. So, binigay na namin yung pagkakataon or yung commission doon sa tourist guide. So, yung lantern is not included sa tour, pero ito ay nagkakalaga ng 433.19 Philippine peso or 250 NTD, pero ito ay good for 3 packs na. Kasama na yung bibidyohan kayo, pipicturean kayo habang hawak-hawak nyo yung lantern. Oo, mga akla. So, hindi yun included hindi yun included doon sa tour package, which is yung lantern and Yelyo Geopark entrance fee. Oo, kung gusto nyo panoorin yan, again, mga akla, panoorin yan doon sa vlog na in-upload ko sa ating YouTube channel. Very informative yun at saka mag-e-enjoy talaga kayo. Promise. Charot! May promise. At syempre, doon na tayo sa third day natin, which is March 20. That will be Thursday. So, pumunta kami ng Wulay. Oo, mga akla. Kasi, Diyos ko, Day, gusto ko naman mix with the city and nature. So, ang dami ko na naririnig about Wulay. Ang dami na ako napanood about Wulay ng mga vlogs. And thank you very much doon sa mga vloggers na nagbigay sa atin ng information. At saka, very helpful na mga videos na napanood natin, which is the Senzon, sila Marvin Samaco, sila sila Ivan de Guzman. Oo, nakita ko yan sa mga vlogs nila and very helpful talaga yung mga vlogs nila at nagkaroon kami ng interest at ako mismo nagkaroon ng interest na pumunta ng Wulay. So itong Wulay vlogs natin, kung hindi nyo pa napapanood to, panoorin nyo mga akla kasi nandoon mismo yung guide na DIY or do it yourself na guide kung paano kayo makakapunta ng Wulay. Oo, mga akla. At just ko dahil napakadali lang talaga pumunta ng Wulay if
isusulat nyo at syempre iti-take note nyo kung paano yung step by step na pumunta ng Wulay. So hindi ko na ibibigay dito yung step by step na kung paano pumunta ng Wulay. Panoorin nyo yung Wulay vlogs ko kasi nandoon na lahat. Parang naisama ko na rin kayo sa Wulay, but at the same time, kung gusto nyo pumunta ng Wulay at gusto nyo talagang mag-travel ng Wulay, etong vlog ko is one of the vlog na magiging helpful para ma-achieve nyo yung DIY trip nyo papunta ng Wulay. Eto na nga, punta na nga tayo sa ating parang pang 4th day na ba to? Oo, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Oh, our 4th day. Oo, that would be March 21. That's Friday. So kung hindi nyo pa napapanood yung vlog or yung video na ginawa natin dito sa ating 4th day, Diyos ko dahi, this is your time para mapanood na yung ating vlog noong Friday, March 21, which is one of the biggest day sa aming Taiwan travel vlog or Taiwan trip. Oo, mga Taiwan travel vlog sa ating Taiwan trip, which is yung Meteor Garden shooting location or yung pinuntahan naming National Chung Cheng University or yung Yingde University sa Meteor Garden. So, nag-travel kami from 6 a.m. and then nakabalik rin kami ng Ximen, ng Taipei, ng 5 p.m. So this is actually from Ximen to Taipei Main Station, and then from Taipei Main Station, we use the Taiwan High Speed Rail, which is the THSR. We purchased the TSHR via Klook. Yes, mga akla. But just to give you a reminder, mga akla, kapag avail kayo ng TSHR sa Klook, hindi siya automatic na naka-reserve na kayo. Meron dong link sa mismong TSHR Klook kung saan nyo i-reserve yung date, time, saka yung seat nyo papunta sa destination na pupuntahan nyo using the TSHR. So mga akla, itong ginawa namin is DIY again. Meron naman niya mga options sa Klook na Meteor Garden Tour Package, which is for me, hindi naman ganun kalayo yung agwat ng presyo, but for us, using DIY kasi is parang meron kaming, alam niyo yun, meron kaming freedom na kung ano yung gawin namin doon sa tour namin sa Chung Cheng University or yung doon sa Meteor Garden location. Kasi mga akla, doon sa Klook or kaya doon, meron din other option which is yung pwede kayong mag-join in tour sa mga Facebook pages. Meron kasi siyang package na may pupuntahan kayong Jordanes Palace, tapos may pupuntahan kayong mga farm, tapos meron kayong pupuntahan mga flower park, ganyan. Kasi kami mga akla, ang pinaka-main purpose lang namin ng pagpunta ng Chiayi is yung mapuntahan yung Meteor Garden location. So doon sa mga tour packages na yan, parang more or less 1 hour lang yung itatagal nyo doon sa Chung Cheng University or yung Meteor Garden location na Yingde University. Kasi kami mga akla, the main reason why we want to visit Chiayi, it's because gusto naming ma-feel, gusto naming namnamin, at saka syempre gusto naming magstay ng matagal na hindi kami matataranta, at syempre very chill lang, at saka Diyos ko dahil yung i-reminisce talaga yung bawat location na napapanood ko lang din dati na ngayon is mapupuntahan ko na. Kaya sinus din namin yung DIY, and this is one of the cheapest way for you to visit National Chung Cheng University sa Chiayi. So for me mga akla, or for you na gusto nyong pumunta ng Meteor Garden location, panoorin nyo yung vlog ko, nandoon yung full information guide at saka kung paano talaga yung proseso na ginawa namin. Very smooth, very madali lang talaga, at very talaga siya, very fulfilling for me. At saka tumagal din kami talaga dun sa university, at very na-enjoy ko talaga siya. Kasi we have our freedom to go around, to roam around, at mga akla, just to give you a reminder din, please do respect doon sa mga iba't ibang locations, especially kapag may mga estudyante, kasi it's an open university. Yung National Chung Cheng University is an open university na wala namang entrance fee, na pwede kayong pumasok anytime you want. But mga akla, hindi naman porket na pwede tayo pumasok doon is pwede na tayo mag-ingay, pwede na tayo magharot. So, ayun,
Pero pag nasa labas naman yung open area naman, medyo maharot tayo. Oo. Pero syempre, dapat may control pa rin. Ama? O, diba? Ang dami ko nang kinuda. Ano ba naman tong itinerary na tong gulo-gulo? So let's go to our 5th day. So that would be March 22, Saturday. So kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko dito, panoorin nyo na kasi ito yung magandang guide. DIY na naman to mga kakla. Do it yourself sa mga top tourist destinations sa Taipei. So namili lang kami ng mga tourist destinations na pinuntahan namin sa Taipei and we are actually using most of the time yung MRT ng Taiwan. So ito yung guide nyo. So Taipei City Tour Day 1, DIY, that will be from 1 p.m. to 10 p.m. So yung first na pinuntahan namin is yung Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, yung Chiang Kai-shek Memorial Hall, meron din siyang timing. So kung makikita nyo dun sa vlog ko ng Taipei city tour natin at 6 p.m. yung door ng Memorial Hall ni Chiang Kai-shek is nagko-close siya. So naabutan natin yon. Oo, mga kakla. At the same time, before siya mag-close, nakapagpa-picture naman tayo. But few minutes lang, nagsara na agad siya. So please be reminded, mga kakla, if you're going to visit Chiang Kai-shek at gusto nyong ma-feel, makapagpa-picture mismo dun sa Memorial Hall, sa statue ni Chiang Kai-shek, be there before 6 p.m. From Chiang Kai-shek to Taipei 101, kasi pumunta po after ng Chiang Kai-shek, nag-Taipei 101 kami. From Chiang Kai-shek to Taipei 101 via MRT, that's Shangshan Red Line. And, ano ba yan? Namama ako sa si bakla. Ang tagal ko na nagkukuda, mga bakla kayo. And Taipei 101 is free. Go there 5 p.m. to 7 p.m. naman, mga kakla, para at least makita nyo naman yung wala pang ilaw yung Taipei 101 and papagabi na din na makikita nyo naman na meron din siyang ilaw. In fairness naman, very majestic talaga at saka grabe, nakaka-amazing talaga yung building ng Taipei 101. And then after that, mga akla, Diyos ko dahil, after namin na mag-Taipei 101, nagpunta naman kami sa Shilin Market. So, from Taipei 101, to Shilin Market, ang station na bababaan nyo naman is Jantan Station, hindi Shilin Market ha. Kasi after Jantan Station, yun na yung Shilin Market. But hindi siya advisable na bumaba kayo sa Shilin Market Station kasi malayo siya. Unlike sa Jantan, malapit lang siya, parang mga 5 minutes walk, parang tatawid lang kayo talaga ng road. Nandun na agad yung Shilin Market. So, children, PWD, sa kayong mga senior citizen natin, grabe, hindi ko talaga siya ma-recommend kasi nga sobrang dami ng tao nakakahilo and make sure na agahan nyo kasi mga 10 p.m. pasara na yung mga tindahan, mga kla. And for me, based on my experience, for second time around, first time and second time around, Diyos ko dahil, hindi ka talaga mag-e-enjoy. Promise, hindi talaga ako nag-enjoy doon sa Shilin Market kasi nahilo lang ako sa daming tao. So kung gusto niyo ng medyo chill, saka hindi masyadong maraming tao, doon na lang kayo sa Ximending, saka doon sa Rauhe Market. Mas okay pa doon. Actually, okay na nga din sa Ximending kasi nandun na rin naman yung mga kakainin nyo doon eh. Yung iba naman din, charot-charot lang din naman doon. Parang madami lang. Parang papampam na lang din yung ibang mga street foods, mga makikita nyo naman din talaga yung mga iba't ibang street food sa Ximending kaya hindi mo na kailangan pumunta doon para magpakasakit. Diyos ko, day. Ano doon, day? Bardagulan talaga, day. Hindi ka magiging feeling Disney princess, day. Nakakaloka talaga yung Shilin Market. Hindi talaga siya recommended. And ito na nga, mga akla, yung last day natin, which is our 6th day. So, that would be March 23, Sunday. So, wala na akong vinlog dyan. That's our free day or aming off day. So, ang ginawa lang namin dito is kumain lang kami sa Ximending, sa Ximending Walking District. Tapos yung dun sa around the area lang namin, kumain din kami. Tinry na namin yung mga iba't iba pang mga pagkain na hindi pa namin na nakakainan. Tapos buying our pasalubong sa Carrefour Guilin. So mga kakla, there's two Carrefour na malapit sa Ximending, which is Carrefour Ximending and Carrefour Guilin. So yung sa Ximending, mga kakla, para lang siyang 7-Eleven na pinalaki. So hindi nyo mabibili lahat ng mga gusto nyo doon. Maliit na store lang siya. So I'm just going to recommend you to go to Carrefour Guilin kasi ito yung parang may mismong building yung Carrefour. And then from Ximending, i-google nyo na lang yan o lalagay ko rin dito sa description below sa Google para makita nyo, malocate nyo yung Google Maps, which is Carrefour Guilin. Walking distance lang din siya sa Ximending Walking District or Ximending area. It's just like 10 to 15 minutes away.
parang 10 minutes nga lang din eh. So walking distance lang talaga. Nilakad lang talaga namin yan kasi malapit lang din talaga siya. Hindi naman siya ganun kalayuan. And then after that is check out from the hotel at 7:30 p.m. kasi yung flight namin is almost 12 midnight. So, almost parang yung whole day namin ng last day namin sa Taiwan is parang naging considered as whole day. And then after that, we're on the way to the airport after namin mag-check out. And then after that is, nag-fly lalo na nga kami, nag-depart na kami from Taoyuan Airport to Kuala Lumpur and we just arrived Kuala Lumpur ng mga 5:30 a.m. Oo, mga ganon. Yes. So, ayun yung total na itinerary. Ito yung whole itinerary na ginawa natin sa Taiwan. So for me, it's very chill. At the same time, nag-enjoy kami at saka na-maximize din namin talaga yung time namin sa Taiwan nang hindi nagmamadali at hindi rin kami yung natataranta. So ito yung itinerary na masasabi ko na for everyone. So kung meron kayong bata, matanda, meron kayong PWD na mga kasama, tapos kung hindi naman kayo talaga yung alam niyo yung parang in one day gusto niyo yung jump pack, yung gusto niyo talaga yung full pack talaga. Etong itinerary na to na ginawa ko is very chill lang siya. Meron kayong time na makakapagpahinga kayo, yung hindi kayo pagod na pagod at the next day is lalaban pa din yung paa nyo. Kasi itong itinerary na to, hindi na pagod yung mga paa namin. But at the same time, super enjoy talaga. Oh, di ba? Gusto nyo yun? So, ayun na nga mga akla. Let's go doon sa pocket money na dinala namin. So, yung pocket money namin is 9,444 Philippine peso or 5,400 NTD na cash. So we always do change cash to money changer in Malaysia kasi mas mataas nga yung palitan or you can withdraw naman sa Taiwan. So kagaya ng ginagawa ng iba nating mga kababayan na nagta-travel sa mga iba't ibang bansa, nagwi-withdraw sila. But for us here, nakaugalian na namin na mag-money exchange sa mga money changer dito kasi malaki din talaga yung change niya. And then, kung ano naman namin yung food and other expenses for entrance fee or yung food or yung other expenses like yung mga entrance fee, yung mga lantern, yung mga tour expenses, ito yung nagkakalaga ng 4,669.97 Philippine peso or considered as 2,670 NTD. So itong presyo na to is minus na namin syempre doon sa mismong pocket money namin. And then yung pasalubong, yung souvenir, and yung t-shirt and yung jogger pants na binili ko nga sa net is considered as 2,850.95 Philippine peso or 1,630 NTD. Tapos, may remaining cash pa ako na natira. Hindi ko lahat na nagamit talaga yung 9,444 Philippine peso ko or yung 5,400 NTD ko. Meron pa ako natira na 1,000 NTD and 100 NTD. So, total of 1,100 NTD. So, it means mga akla, ang total lang na nagastos ko for my pocket money, including dun sa binigay kong mga expenses for the food, for the other expenses, entrance fee, lantern, tour expenses, pasalubok, souvenir, t-shirt, jogger pants. So, ang nagastos ko lang for pocket money for 6 days is just 7,520.92 Philippine pesos or 4,300 NTD lang. Oo mga akla, sobrang mura. So ayun mga akla, mababudget nyo naman din talaga yan eh. Saka kami naman, hindi naman kami nagmukhang kawawa. But talagang minanage lang talaga namin yung pera namin. At ayun, very successful naman in fairness. So ayun mga akla, grabe, ang haba na nga ng kudaan natin dito sa vlog na to. But just ko dahil gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung fully detailed na itinerary natin, yung mga nagastos at magaganap natin sa ating Taiwan trip. Oo mga akla. So let's proceed na mga akla dun sa hotel accommodation natin. So nag-check-in nga kami mga akla sa TW Taipei Backpackers Hostel. So yung total na binayaran namin good for 6 days is 14,325 pesos. Good for 6 days nga. Meron na rin kayong private bathroom dyan. So, for this kind of season, kasi winter season, saka grabe, meron kasi kaming Friday, Saturday, and Sundays. Kung hindi siya talaga Friday, Saturday, Sunday, hindi siya yung weekends or kung pupunta kayo doon ng hindi rin
travel season or yung peak season, mas mura to eh. Kasi wala na rin kaming masyadong choice kasi nga tatlo kami. Pero kung dalawahan lang, marami pa rin naman kayong choice at may mga mura pa din. Pero since tatlo nga kami, gusto nga namin sa isang kwarto lang. Ito na lang yung mga other options na medyo okay at saka medyo affordable for a group room na pwede nating i-avail. So you can try to book this one or binook kasi namin tong actually, binook talaga namin tong hotel na to via Agoda. So, even though nagpo-promote tayo ng Klook, since ang pinakamura talaga when it comes to booking a hotel, Agoda talaga mga bakla. Oo, promise. Proven and tested ko na talaga yan. Agoda talaga. So, ayun lang. Medyo affordable na din talaga yung nakuha naming hotel na to. But for me, if you're looking for better opportunity tuloy, better options mga akla, punta muna kayo. Ito na lang yung last options. Gaya na sabi ko, kung wala na kayong options, dito kayo mag-book. Kung meron pa kayong options, wag muna dito. Ganun lang kasimple. Simpleng maninira eh. No? Charot. Pero totoo naman talaga, based on my experience mga akla, kung marami pa kayong options, wag kayo dito. Pero kung wala na talagang options, dito kayo mag-book. Tama? O, di ba? And then next tayo doon sa mga Klook purchases or yung mga Klook na in-avail namin or yung mga tour na in-avail namin sa Klook. Yung pala ang tamang terminology. So let's start up with the Easy Card with 400 NTD credit and SIM card. Only data for 7 days. That's 1,350 Philippine peso or 777 NTD. So yung next na in-avail natin sa Klook is yung MRT Express from Taoyuan to Taipei Main Station. That's one way. And price niyan is 275 Philippine peso or considered as 158.37 NTD. So yung next nating in-avail sa Klook is yung Yellow Shivan Jufen Night Tour which is 1,331.92 pesos or 768.95 NTD. So yung next is yung Wulay Old Street to Wulay Log Cart Scenic Train. That would be yung Wulay Log Cart. Two-way yung in-avail namin. So, ang total ng two-way is 171.20 Philippine peso or 97.88 NTT. Grabe, nabubulol-bulo na si bakla. Diyos ko, dahi. At yung next natin is in Yunxian Resort Ticket, Cable Car and Admission. Return na yan ha, yung cable car. That's 501.77 pesos or 289.93 NTD. So yung next naman natin is yung TSHR, yung Taiwan High-Speed Rail. Buy one, get one from Taipei to Chiayi for 2 packs. That's 1,586 pesos or 921 NTD. And yung TSHR naman natin from Chiayi to Taipei, regular price yan. That's 1,586 pesos or considered as 921 NTD. Oo, di ba mga akla? So yan yung total na in-avail natin ng mga tours, packages, saka yung mga kung anik-anik pa na mga pwede nating i-avail sa Taiwan via Klook. So yung total na nagastos nga natin sa pag-Klook natin sa Taiwan ay 12,200 pesos or 3,934.13 MTD. So, sobrang tipid nito mga akla kasi halos lahat ng pwede mong gawin at mga napuntahan ko doon sa itinerary natin sa Taiwan is nandito na lahat yan sa Klook. At dahil dyan mag-Klookin ang inan tayong lahat. Grabe, nawawala-wala na ako nga ba kasi nito vlog na to. Kahit ako nahabaan na. So, ito na akla ang grand reveal ng total expenses na nagastos natin sa Taiwan trip natin. Good for 6 days. All in na to, no hidden charges. Para naman tayo mangi-scam. Diyos ko dahil. No hidden charges, no hidden add-on. So yung total expenses natin for our Taiwan travel is 28,523.66 pesos or 16,310.32 NTD. Kasama na dyan yung flight, yung hotel, yung Klook purchases natin, at yung ating pocket money. So, 28,523 considered as 6 days at saka grabe, sobrang dami nating napuntahan. For me, it's
very giving na. Oo. Okay na to. Kasi syempre, di ba, hindi naman yan, hindi talaga ako super nagtipid. Kumbaga parang very wise traveler. For me, 28,000 is okay. Hindi siya ganung kamurahan, hindi rin siya ganung kamahalan. Tama lang. So, for me, mga akla, if you're going to consider this itinerary, grabe talaga. Hindi ko naramdaman na ganito pala kalaki yung nailabas kong pera. Kasi ramdam ko talaga parang ang mura-mura lang at hindi ako masyadong gumastos. Dahil nga siguro nga kasi, for me, hindi siya masyadong malaki. Pero nung nakita ko 28,000, okay, medyo mahal, medyo mura. So, okay na rin naman talaga. Okay naman din talaga. For me, just being honest with you, kontento ko, hindi ako nagsisisi at grabe talaga yung saya, yung joy na naibigay sa akin ng Taiwan tour natin this 2025. So, ayun mga akla, just to conclude our Taiwan travel vlog, sobrang nag-enjoy talaga ako this time around. And for me, kasi naranasan ko na yung summer and also yung winter season from Taiwan. So of course, syempre, tayo mga Pilipino na hindi tayo nakakaranas talaga ng sobrang lamig na nagda-drop ng mga 10 degrees, almost 5 degrees Celsius. For me, marirecommend ko talaga na pumunta kayo ng Taiwan ng winter seasons, lalo na parang January, sobrang lamig yan at yung pinaka-coldest. So, sobrang recommended talaga na pumunta ng Taiwan kasi grabe talaga. Sobrang mabait ng mga tao, friendly, tapos ang sarap ng mga pagkain. If you're looking for the street food capital of the world, so ako masasabi ko talaga Taiwan talaga yan. And then, kung gusto nyo kumain talaga na kumain, kung saan man kayo pumunta, Taiwan yan. Tapos, kung gusto nyo ng maganda, simple, tapos hindi kayo maliligaw, at na bansa, especially sa Taipei, Diyos ko dahil, pumunta kayo ng Taipei, punta kayo ng Taiwan, kasi grabe, very reliable, sobrang simple lang ng transportation nila, but grabe, sobrang advanced. So kung magko-commute kayo, parang hindi kayo mapapagod, kasi lahat ng destination na pupuntahin nyo, nakakonekta ang mga public transportation nila. And then, just to add up, yung pinaka-highlight talaga ng tour na to is yung Wulay sa kayong Nature Garden location. Grabe talaga, na in love talaga ako sa kanila, and sobrang hindi ko talaga makakalimutan tong trip na to. And ayun, na-conclude ko naman na sobrang saya talaga ng trip na to. And sa mga nakilala pala namin ng mga Pilipino, sa mga bagong subscribers natin dyan, dahil nga sa pagta-Taiwan travel vlog natin, is mas dumami nga yung ating mga subscribers dyan. And thank you very much sa mga walang sawang sumusuporta sa atin dyan, na nanonood palagi. Alam nyo na yan, kilala nyo na yan kung sino kayo. And sa mga bagong mga subscribers natin dyan, thank you very much. Dahil nabigyan nyo ako ng chance na maipakita ko sa inyo kung ano yung pwede ko maipakita sa ating pagta-travel vlogs. And ayun nga mga akla, meron na tayo nakabook na destinations. Actually, hindi lang isa, so parang tatlong destinations siya. So, i-reveal natin kung saan tayo next pupunta sa mga susunod na buwan. Pero na-book na namin yung flight. Oh! I hope na nadala ko kayo sa Taiwan with my vlogs. Ayun lang talaga. Thank you very much. At walang sawa akong magpapasalamat sa inyo mga akla. And thank you Lord sa pagbibigay ng oportunidad at bibigyan ng chance na maranasan ko mag-travel at maranasan ko itong mga luxurious na mga experiences na binibigay niyo sa akin. Again, maraming salamat sa inyo. I would consider this trip as a very successful trip, at sana samahan niyo pa ulit ako sa mga next destinations at travels na pupuntahan natin dito sa Malaysia at sa iba pang sulok ng mundo. So yun na nga mga akla, thank you very much mga akla sa pagsama sa akin travel vlog sa Taiwan, and see you on our next video and travels! Bye!